Hello, so ito ang ating astrological reading. Ayan, ang pinaka-horoscope until April 27. Ito, applicable, okay? So, bago nga pala ako magsimula, pakicheck na lang yung yellow basket sa mga naghahanap dyan ng mga pampaswerte. Ayan, meron po tayong dalawang klase dyan. May small, may medium. Basta pakicheck na lang dyan sa yellow basket, guys. Ito, napakaswerte niya na. Tingnan mo. May mga iba't ibang crystal siya na talagang magbibigay or mas mapapabilis ang daloy ng swerte at opportunity sa buhay mo. Okay, let's start your astrological reading. Okay, this is for all signs. Magsimula tayo muna sa Aries. Okay? Aries. So, this is your chart. Ayan. So, yung first house mo, there's this Mercury and Venus. So, ano ba yung first house? It talks about yourself and new beginnings, your body. Ayan, kung ano yung pagtingin or tingin ng ibang tao sa iyo. Ano? So, there's this opportunity na ma-attract mo ang love ngayong week na ito. Especially na ang iyong, actually there's this Uranus and Jupiter conjunction. Ito napakabihira to, no? Napakabihiran to, once in a lifetime mo lang siya mararanasan. Not unless mabuhay ka pa ng 100 years. Ito na ito, minsan mo lang sa buhay mo mararanasan ito. Okay, sa nakukuha natin dito, you do have here the Uranus and Jupiter in your second house. So, ano ba yung second house? It talks about money, okay? And income. So, there's this big change pagdating, especially the Uranus kasi is about big change. Ito parang biglang gugulat sa'yo. And the Jupiter is talking about optimism. So, napakaganda. This is abundance, expansion, and growth. Okay? So, pagdating sa mga material possessions mo, maaaring mag-benefit talaga ikaw dito. And lalo na may swerte pagdating sa iyong income. Okay? Maaaring yung iba sa inyo, may mga kukuha kang mga material na bagay na makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng expansion. Ayan, yung iba sa inyo, kung naghahanap ka ng work, favorable nitong week na ito sa'yo sa paghahanap ng trabaho. Okay? And you do have here Mars in your 12th house. So what is 12th house? 12th house is talking about your dreams. Ayan. And pag yung Mars mo ay nandito sa 12th house, it talks about maaaring yung dreams mo can give you motivation. Okay? So, notice your dreams. Ayan. I-notice mo yung dreams mo kasi maaaring may meaning yon para mas lalo kang ma-motivate na gawin yung best sa kung ano man yung mga dapat na gagawin mo. Okay? So, yeah, there's a lot of luck for you, growth, and lalo na pagdating sa pera. And actually, pagdating sa daily routine mo, pwedeng mabago ito, maging mas maganda unlike in the past na hindi masyadong nagbe-benefit ka sa mga ginagawa mo sa araw-araw. Ngayon, tiyak na magbe-benefit ka. Okay? Okay, Taurus. So, ito yung chart mo ngayong week na ito. So, yung iyong Uranus and Jupiter, this is very rare. No, once in a lifetime kind of once in a lifetime talaga ito bago maranasan yung conjunction ng Uranus and Jupiter. Ayan. And Jupiter talks about, understanding, growth. And this is teaching you a lesson. And may mga big change kasi Uranus, this is about sudden change, biglaang changes. And maybe ito ay may kinalaman sa iyong appearance. So some of you,
Maaaring there's a new beginning with sa sarili mo, may mga babaguhin ka, or biglang pagbabago na pwedeng ginawa mo sa sarili mo, or maaaring all of a sudden, yung iba sa inyo biglang mag-lose ng weight, ganyan, and magbe-benefit ka dito. Lalo na ang iyong Neptune is nasa iyong 11th house. So what is 11th house? This is about friends. Ayan. And hopes and wishes mo. Dahil maaaring yung iba sa inyo dati gusto mong maging ganito, ganyan. And maaaring ma-achieve mo yon. Okay? This is like the future. And because the Neptune is in your 11th house, ito kasing Neptune is talking about, spirituality, addictions, and deceptions, and being one with yourself. So, maaaring yun nga, may mga ma-achieve ka na mga bagay na gusto mong mangyari sa sarili mo noon, maaaring ma-achieve mo ito ngayon. Okay? And, some of you, pati yung mga friends mo, makatulong regarding dyan sa kung ano yung gusto mong mangyari. Okay? And, nandun yung support from friends or group of people para ma-achieve mo lalo yung mga goals mo, yung, this is like, you are surrounded by friends and people, group of people na talagang mas makakatulong para ma-achieve mo pa lalo yung mga gusto mong gawin sa sarili mo. Okay? Especially changes within yourself. Okay? Appearance mo and your body, yung attitude mo sa buhay, and yung approach mo sa life, identity mo, some of you, ayan, magbe-benefit ka with your Uranus and Jupiter. There's this big change. Yung iba may mga biglaang changes din pati pagdating sa usaping projects or people that surrounds you. May mga magugulat ka na lang itong mga taong ito makakatulong sa'yo. Okay? So, thank you. So, Gemini, ang iyong 12th house is nandito yung Uranus and Jupiter. And, ayan, may big change regarding dito. Especially na yung Jupiter mo, at this is optimism. This is like positive change. Yung iba sa inyo pwedeng mabago ang iyong paniniwala, spiritual na paniniwala. Mga, I can see pagbabago din pagdating sa karma, and it is showing like good karma for you. Maaring kung ano yung mga binigay mo or ginawa mo in the past, babalik sa iyo. For example, may mga kaibigan kang tinulungan in the past, maaaring bumalik sila to repay or ibalik itong mga kabutihang ginawa mo. Some of you, maybe may mga tinulungan ka na, sabihin na natin, pinag-aral mo in the past and then nakapagtapos, etc. So, ito makakatulong sila ngayon sa'yo. So, may mga ganon, may mga instances na yung mga past na kabutihan, good karma, ang babalik sa'yo. Okay? And also, yun nga, pagbabago ng spirituality, and I can see na what some of you may mga malalaman ka. So, be ready sa mga malalaman mo na yon. And, yung iba sa inyo talagang may mga endings and closure na mararanasan this week. And with the 11th house, nandito yung iyong Mercury, which is Mercury is the planet for communication. So, ano yung 11th house natin? This is with regards with your groups of friends or with your friends. With the people around you. Ayan. So, nakikita natin na maaaring some of you ma-find mo or makuha mo yung love pagdating sa iyong friends. Doon mo matagpuan yung true love.
Okay? And there's this future. Some of you, you have to be open kasi may future sa'yo. And a particular friend na maaring, pwedeng coming from your past friends or past group of friends yan. Pwedeng doon mo matagpuan yung pang-uunawa or understanding regarding mga bagong malaman mo spiritual, or yun nga, pwedeng may kinalaman din sa money, growth pagdating sa money. Maybe a friend can help you kasi nakakonsentrate ito, yung communication mo sa friends. So, this is the time na maging open ka sa kanila or maging open ka sa mga bago at lumang friends actually kasi magbe-benefit ka rin sa mga taong ito. Okay? Marami kang matututunan that can help you with regards to your future. Okay? And your Mars is here's naman sa iyong 10th house. So, Mars is the planet of action. Okay? So, dahil nandito yung iyong planet, dahil nandito ang planet ng Mars sa 10th house, ito ay nagpapakita ng action pagdating sa career, goals, ayan. And, this is about men na nagpapaka-tatay, ganon. Of course, para yun sa mga lalaki na may mga anak. And magiging maganda ang reputasyon mo or magiging maganda ang pagtingin nitong mga tao sa paligid mo because of what you are doing here. And ito, nagbibigay din ito ng fame sa'yo. Maaaring ikaw ay dahil sa magandang reputasyon mo, maging maganda ang tingin ng tao sa'yo. Okay? And yeah. Punta naman tayo sa Cancer. Okay, Cancer, para sa iyong this week's horoscope or astrological reading, actually itong Uranus and Jupiter, this is very rare, no, na pagsasama or conjunction ng planet na Uranus and Jupiter. This is once in a lifetime na mangyayari, no? And ito ay nagpapakita sa iyong 11th house. So, anong ibig sabihin nun? Yung 11th house kasi is talking about groups and friends. Yan. Humanitarianism. Being humanitarian or makatao. Okay? And this talks about technology. Some of you pwedeng mag-benefit ka dito sa technology. So if you are doing online jobs, yan, nakakita tayo ng expansion, ng growth, and maaaring merong mga biglaan na pagbabago with regards to that. Yung iba naman, mga nakakausap mo sa online. Maybe online friends, online, online people. Yan, dahil yung malaki ang maitutulong sa'yo ng teknolohiya ngayon, lalo na yung mga online nga na yan eh. And nagpapakita ito ng growth and luck, swerte sa'yo. So, some of you uses time para matuto ka ng knowledge or matutunan mo yung mga mapapanood mo sa YouTube na makakatulong sa iyong, maybe with your hobby, with your career. Ayan, yung iba sa inyo, ayan, the Mars is here naman sa iyong 9th house. Ayan. Yeah. Medyo binibilang ko lang, no?
because it is in your 9th house, yan, nagpapakita ito ng travel. So, some of you, kaya sinasabi ko sa iyo na mas maging engage or mag-engage ka with regards to your friends. Makipag-usap ka, makipag-communicate ka through online friends kasi maybe there's an expansion, growth sa'yo. Pwedeng may pagta-travel sa'yo and learnings na matutunan ka sa mga kaibigan na ito na pwedeng online friends, ganyan. And possible na makapag-travel because the Mars is the action planet and magkaroon ng pagta-travel dito with the help of these friends online. Okay? And ito, magbibigay ito ng big change at saka growth expansion para sa'yo. Okay? And the planet of Neptune is nandito rin, kasama ng Saturn. So, because the Neptune is in your 9th house, ito kasing Neptune is all about spirituality. Okay? Deception. And the Saturn is also here, which is ito naman yung planet na nagbibigay ng ano tawag dito? Limitasyon. And this is you na dinidisiplina mo rin yung sarili mo during this time. Ngayon, dahil sa ganito, yung iba sa inyo pwedeng aalis ka na sa something na parang ikaw ay ginamit or niloko, kind of energy, you know. Yung iba sa inyo, with the 9th house, pwedeng may kinalaman sa religion, ayan, or learnings, higher education, ayan, may pag-alis na gagawin yung iba. Or yung iba naman pwedeng may pagbabago, malaking pagbabago regarding that. Okay? So, yung iba pagbabago ng edukasyon. And, shifting courses maybe. And, So, anyway, with your Mercury and Venus naman sa iyong 10th house, ito ay long term, no, na pangmatagalang stability or structure para sa'yo. Okay? So, something na mabubuo mo na pangmatagalan itong maaaring biglang dumating sa'yo. Yeah. Whether it's something to do with your career, friends, online thing, etc. Okay? So, thank you very much, Cancer. Okay, Leo. So, ito naman ang astrological chart mo this week. No? And ang iyong Uranus and Jupiter conjunction, well, the conjunction is actually very rare na pangyayari. And ito ay nangyayari sa iyong 10th house. So, what is the 10th house? The 10th house is talking about long-term goals. Okay? And this is regarding your career. Okay? So, Jupiter naman is the planet for optimism, philosophy, ayan, understanding, and growth. Maaaring, ito nagbibigay din, the Jupiter planet is a very lucky planet, no? Dahil maaaring magkaroon ng big change sa'yo, growth sa'yo pagdating sa iyong career. And this will be long term. Okay? Some of you, maaaring maging expert ka sa something, no? During this week. Whatever it is. So, maybe regarding sa career, there's this growth na maaaring maipamalas or maipakita mo yung galing mo regarding doon. And
yeah, yung iba sa inyo, the 10th house is about purpose. So, I feel like there's a purpose din kung bakit ibibigay sa'yo yung big change na yan. It's a sudden change and it's a very positive change. And may purpose, may dahilan. Okay? And, your Mercury and Venus is in your 9th house. So, yung 9th house naman is, talking about travel, diba? So, some of you magbe-benefit sa'yo yung pagta-travel para malaman mo kung ano talaga yung goals mo or yung mga dapat mong gawain. Some of you pwedeng during this pagta-travel, may matutunan ka, like maybe may kinalaman sa career. Ayan, some of you marami kang matututunan na pwedeng makapagpabago sa'yo, especially yourself. Yan. Sa itsura, pwede rin. And your Neptune is in your 8th house. So, yung Neptune is talking about dreams. And because it is in your 8th house, some of you, ito ay nagpapakita ng be careful lang. Kasi the 8th house, there's this action with the Mars. The Mars is an action planet na kasi yung Neptune is nagpapakita ng dreams. So, lakasan mo rin yung pakiramdam mo. This is spirituality and deception. Okay? So, there's this action na pwedeng gawin mo and there's this Saturn dito, no? Na nagpapakita ng limitahan mo yung action mo, lalo na pag naramdaman mo sa isang tao na parang hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Huwag mo siya pagkatiwalaan. Okay? And okay, and it's in your 8th house. So, this is about sex, intimacy. So, may mga tao rin naman na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Mararamdaman mo yan through sa pakiramdam mo. No? Kasi there's this Neptune here. So, mararamdaman mo talaga ito. And some of you, this is talking about taxes, inheritance, loans. Ayan. So, this is not the right time para gawan mo ng action yung mga bagay na ito because this could teach you a lesson. Itong mga bagay na sinabi ko. Yan, maybe regarding sa sex or loans, assets, and properties. Tax. Ayan. Mag-ingat. Mag-ingat lang. Pag din sa bagay na yun. Okay. Virgo. So, this is your chart for this week. Ayan. So, yung iyong first house, there's this moon. Okay? Moon is talking about the planet of emotion. Ito. So, more on emotion siya, no? And intuition mo, pakiramdam mo. Yung moods mo, apektado rin dito sa planet ng moon. And the first house is talking about your appearance or yung pagtingin sa'yo ng ibang tao. Okay? So, nakikita ka nitong mga taong ito as someone na very moody this week. Okay? Pwedeng maipakita mo yan. Yung pagiging moody mo. And
I don't know, some of you dahil sa mga kinakatakutan mo. About maybe about yourself. Ayan, kasi it's talking about yourself eh. Anyway, meron tayong very rare na pangyayari ngayon na once in a lifetime lang mararanasan, which is the conjunction of Uranus and Jupiter. Ito once in a lifetime lang yan mangyari. Not unless of course mabuhay ka pa ng 100 years pataas. Ngayon, dahil ito ay nasa Taurus, which is this is your 9th house. Nakakita tayo dito ng malaking pagbabago. Okay? This is malaking pagbabago. And with the Jupiter in this 9th house, maaaring malaking pagbabago pagdating sa yung iba education, sa paniniwala mo. Yung iba sa inyo, there's this big change na may kinalaman sa pagta-travel. Okay? And Jupiter is the planet for growth and luck, expansion. So some of you, there's this pagta-travel na magbibigay sa'yo ng growth, magbibigay sa'yo ng luck. Okay? And yung iba naman, kung hindi man mangyari yung mismong pagta-travel, nandun na yung pag-iisip na ito ay isa katuparan or maybe in the future, gagawin ko talaga tong pagta-travel na to. Alam mo yun? It's like your goals. And, yung Uranus kasi nagpapakita ito ng, yung iba rebellion. But, rebellion in a way na parang, kaya ka aalis dun sa isang bagay. Or maaaring yung iba sa inyo, kaya magta-travel is kasi may gusto kang alisan. Yeah, there's this sudden change. Yung iba sa inyo, pwedeng hindi mo na kasi nagugustuhan kung nasaan ka. So, there's a high chance na mag-isip ka ng malalim regarding dito sa bagay na ito na parang dapat lahat yata umalis ako or lumipat ako ganon. Kasi hindi ako nag-evolve or walang nangyari sa akin dito. So, may mga ganon ba. And, yeah. With the Uranus and the Jupiter conjunction, yung pagbabago na iisipin mo ngayon is ikaw yung magbe-benefit. Okay? And your Mercury, ito ay nasa 8th house, which is yung Mercury is planet of communication. And dahil ito ay nasa iyong 8th house, it's talking about letting go of something. Okay? And with the Mercury, maaaring makipag-communicate ka more on sa pagle-let go ng something. And some of you, it's regarding other people. Ganon. Na pwedeng may kinalaman sa career. So, letting go of a business partner, a friend, a business partner, or partner sa trabaho, ayan, or employees, some of you, letting go of them. And with the moon in your first house, this is you na mas pinaiiral mo yung iyong intuition regarding dito sa mga taong dapat i-stay mo sa buhay mo. And the Neptune and the Saturn is in your 7th house.
Well, yung 7th house kasi is talking about marriage and other partnerships. So, dahil nandito yung Neptune, Saturn, and Mars. So, some of you, pwedeng may mga action kang gagawin regarding dito sa pagbibigay ng limitasyon sa mga taong maaaring nararamdaman mo na ikaw ay niloloko or hindi nagiging totoo sa'yo. So, this is you giving these people limitations. Okay? And your Pluto is in Aquarius or in your 6th house. So the 6th house is talking about work, health, and service, also self-improvement. So may improvement ka na maaaring gagawin with regards to your health. Okay? Sa sarili mo, sa katawan mo, pwedeng ganyan. Some of you with regards to pets, yan, mga pagbabago na gagawin sa mga alagang hayop. And yung mga nakaugalian mo sa trabaho mo, pwedeng mabago din. And there's this feeling of pagiging useful or kailangan gawin ko muna yung mga dapat gawain. Okay? You are focusing dito sa mga bagay na magbibigay sa'yo ng improvement, especially self-improvement. Okay? So, yeah. Thank you, Virgo. So, hello, Libra. So, ito yung iyong astrological chart for this week. Okay. So, yung iyong Uranus and Jupiter conjunction ay nangyayari siya sa iyong 8th house. Okay, what is the 8th house? Guys, actually yung Uranus and Jupiter, ayan, minsan lang siya, once in a lifetime opportunity. So, hindi mo na siya mararanasan ulit. Pero ito ay magandang pangyayari. Bakit? Kasi it's expansion, it's growth. Lalo na with the Jupiter in your 8th house. Ano ba yung 8th house? Kasi yung 8th house is about sex, other people's money, pera ng iba. This is also letting go of something, pero yun ay gagawin mo yung pagle-let go na yun para mas better na dadating. You know, it's like, yeah, there's this death also in 8th house. So yan, this is an ending of something para maging mas maganda yung papalit. Now, Uranus is talking about big change. Some of you may sudden change pagdating sa, yun nga, let's talk about other people's money. Some of you, magbe-benefit ka sa pera ng iba. Some of you, ito yung time na pwedeng tumaas ang sahod ng asawa mo. Ayan. Or, yung loan, if you're applying for loan, ma-approve. Debt, yung mga kautangan, pwedeng mabayaran. This is the time wherein magbe-benefit ka sa resources nga ng iyong partner. There's this shared finances. Yung inheritance o mga mana, pwedeng ma-receive din. And, yeah, nakakita tayo dyan ng growth pagdating sa iyong assets. Kung ano yung mga meron ka na, like, pwedeng lupain mo or what,
negosyo mo or what, may boost or paglago regarding dito sa bagay na ito. And there's this merging or pagsasama ng especially money, pagsasama ng money to, or maybe yung iba sa inyo business. Yan. Halimbawa, may negosyo kang isa, tapos sasamahan mo ng isa pang negosyo na pagsasamahin mo sila or what. And that would give you growth. Magbibigay ng growth. A lot of luck and abundance. Swerte. Bakit? Kasi itong expansion na ito, you would learn a lot. It's like, marami kang matututunan with regards to this. And actually, this will give you, your Uranus is here, so this will give you big change. No? And you do have your Mercury and Venus in your 7th house. Yan. So, dahil nasa 7th house ito, this is talking about contracts, business partners, no? And communication pagdating dito sa mga taong ito na pwedeng mapag-usapan nyo regarding sa negosyo. Relationship, so if your partner is kasama mo sa pagtayo ng something or pagbuo ng something, maybe a project or maybe a business, definitely mag-work out itong partnership na ito sa inyo. And the Venus is also a very good planet pagdating sa love and romance. Some of you, kung naghahanap ka ng love, you will find it sa place kung saan ka nagtatrabaho. Okay? Or sa iyong negosyo. Ayan. So, Pluto is in your Aquarius. So, when your Pluto is in when your Pluto is here sa Aquarius, which is the 5th house. Yan. When your Pluto is in your 5th house, ito ay nagpapakita ng romance. Some of you, mailalabas ang creativity. Ayan. And pwedeng, if you are already in a relationship, it will be a fun relationship kasi maaaring may pag-share ng ideas, pagiging creative, pareho. And maaaring ito ay magbigay ng wealth or pera sa inyo. Itong pagiging creative ninyo. Okay? This is, Pluto is the planet for transformation. So, itong malaking pagbabago na ito, especially, it's in the 5th house. So, malaking pagbabago din ito pagdating sa iyong children. Ayan, if you do have mga anak. Okay? And this is the time na mas may papamalas or mailalabas din nyo ang inyong pagiging creative sa isa't isa. If you are in a relationship. Okay? So, yeah. Let's move on to the next zodiac. Hi, so ito ay para sa Scorpio. And this is your chart ngayong week. Ngayon, Scorpio, yung iyong Uranus and Jupiter is in your 7th house. Okay? Yung Uranus and Jupiter is a very rare conjunction. Bihira mangyari ito. Ngayon, dahil ito ay nasa iyong 7th house, it's talking about marriage and other partnership. Okay? Ngayon, maaaring may malaking pagbabago regarding
dito. Some of you, there's a communication na pwedeng may kinalaman, pakikipag-communicate na may kinalaman sa work or health with regards to these people, itong partnership or marriage na ito. And with the Virgo, or the moon in your Virgo, moon in your 11th house. So, ito ay nagpapakita ng pwedeng malaki ang maging contribution ng friends or group of people sa kung paano mo aaksyonan itong malaking pagbabago na ito regarding sa love or regarding sa marriage or sa mga partner mo sa buhay. Whether love or career. Okay? Malaki yung magiging effect ng kung ano yung mararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Nagigets mo yun? Yung parang pwedeng yung kaibigan mo, sabihin niya sa'yo, ay pakiramdam ko ganto ganyan. Ayan, pwedeng i-consider mo kung ano yung mga sasabihin nila. And that will be your action or yun yung magiging action mo regarding dito sa mga bagay na to. And then Pluto is here in your 4th house. So the 4th house is talking about home, parents, mga yung iba sa inyo, this is inner security. Okay? Pinagmulan. Ayan. With the 4th house. Ngayon, the Pluto is the planet for transformation. So, maaaring may malaking pagbabago regarding dito sa bahay or sa iyong pinagmulan sa mga magulang mo. Okay? And Neptune, Saturn, and Mars is in your 5th house. So, yung iba sa inyo, there's this action regarding sa mga anak, kung may anak ka. And might be, yung action na yon has something to do with Saturn, which is restriction, pagbibigay ng limitasyon sa mga batang ito. No? So, this is yun na magbibigay ng limitasyon sa mga kabataan or sa mga bata, sa mga anak. Yan. Regarding sa mga ginagawa nila. This is you being the authority. No? Pag sinabing bawal, hindi pwede. This is you disciplining these people. May pagdidisiplinang nagaganap. Okay? And, yeah. So, that's it for now. Thank you, guys. Hopefully, mag-subscribe kayo pag di pa kayo nakasubscribe. Let's move on to the next zodiac. Hi, Sagittarius. So, this is your week astrological placement. And ngayon, yung meron tayong rare na conjunction or pagsasama ng planet, which is the Uranus and Jupiter. Ayan, napakadalang yan. Minsan or isang beses mo lang mararanasan yan sa buhay mo. And this is happening in your sixth house. So, what is the 6th house? This is regarding sa iyong work, sa iyong health, and yung iba sa inyo, improving yourself, self-improvement.
Yan, maybe may kinalaman sa araw-araw na pamumuhay mo. Okay? Sixth house is also talking about pets. Okay? Organizations. And yung mga bagay na, or ikaw, paano ka magiging useful, 'di ba? And nakakita tayo dito ng malaking pagbabago. And with the Jupiter and Uranus, this is like a growth. This is positive change. And sudden change, biglaang pagbabago regarding dito sa iyong work, sa health mo, and with regards to pag-i-improve sa sarili. Yung iba, pwedeng ikaw mismo ang gumawa ng pagbabagong yun. Enrolling yourself to gym or Zumba lesson or what. Some of you, pwedeng may kinalaman din ito sa you jogging with your pets, you know. Kung gusto ko maglakad-lakad, isasama ko na yung mga pets ko, etc. So, there's this change pagdating sa nakaugalian mo, no? With your daily life, with your habits. And some of you giving service to people, okay? Pwedeng ako nagagawa niyan, ganito ganyan. May mga ganun tayong nakikita with your sixth house. Now, yung iyong moon is in Virgo. It is your ano to? 10th house. Ayan. And that is your purpose. Ngayon, dahil yung moon is nandito sa iyong purpose, no? Maaring mabago yung iyong emotions with regard sa purpose mo, sa ginagawa mo. Okay? Maybe in the past, hindi ka masyadong invested pagdating sa iyong emotions, pagdating sa iyong intuition, and more on spiritual, guys. So, pwedeng ngayon mabago yon. Nandun na yung pagiging anong tawag dito? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa words to. But some of you, gagamitin mo yung energy ng moon, which is kalakasan ng iyong intuition pagdating sa iyong career, or gagamitin mo yung spiritual knowledge mo regarding that pagdating sa iyong career, pagdating sa taking power. So, pag may mga decision kang gagawin sa buhay, ginagamit mo yung lakas. Yung iba, emotions mo talaga. Yan ang mas nangunguna sa'yo ngayon. Okay? When you feel like etong employees or katrabaho mo na ito ay talagang nagiging, they need your help, parang ganon. Ipaparamdam mo talaga sa kanila or tutulungan mo rin naman sila dahil yun ang naramdaman mo. So, more on emotions. Ngayon, your Pluto is in Aquarius or in your 3rd house. So, ibig sabihin, yung Pluto kasi is all about transformation, wealth, and sex. So, there's this malaking pagbabago pagdating sa pakikipag-communicate sa mga kapatid. Some of you, pwedeng sa kapitbahay. Okay?
And nakakita din tayo ng pakikipag-communicate regarding sa mga activity na gagawin. Pwedeng yung iba tinuring mong kapatid, mga ganon. And you will share interest with these people. Ngayon, not either ikaw itong may ituturo sa kanila or sila yung may matututunan sa'yo. And maybe i-apply nila ito. And mabago yung kanilang thinking or vice versa, ikaw yung mabago ang thinking regarding dito. Okay? This is learning something. Communication. Itong communication na ito na makakapagpaturo sa bawat isa ay pwedeng mai-apply, and that could bring these people lesson na makakapag-grow sa kanila, not only sa learnings, not only understanding something, but this is also luck, swerte, no? Dahil yung matututunan mo ay magbibigay ng swerte sa iyo, at yung matututunan nila mula sa iyo ay magbibigay din naman ng swerte sa kanila. So it's like this is the time na makipag-usap ka sa mga kapatid, or makipag-usap ka sa mga itinuring mong kapatid, or hindi na naiba sa iyo, This is the right time na makipag-communicate para ma-develop yung mga mental activity ninyo. Yung dati, ang pinag-uusapan ninyo is more on hobby, etc. Ngayon, pwedeng may kinalaman sa pagkakakitaan. Okay? So, yeah. Let's move on to the next zodiac. Okay, yung next zodiac natin is the sign for Capricorn. Ayan. Capricorn. There's this Uranus and Jupiter conjunction, and nangyayari ito sa iyong 5th house. The Uranus and Jupiter conjunction is very rare na pangyayari, once in a lifetime. Isang beses lang sa buhay mo mararanasan. And dahil ito ay nasa iyong 5th house, ito ay nagpapakita ng romance, children, and being creative dito sa mga bagay na ito. Some of you, may mga biglaang malalaman na may kinalaman sa children. Be ready. Ito yung mga unexpected, hindi mo ini-expect, very unpredictable. So, mag-ingat or maging aware or maging ready ka sa kung ano man itong malalaman mo na ito. And some of you, pwedeng may mga gawain na mga fun or activity na masasaya. Either kasama mo ang iyong love of your life or yung mga anak mo, if you do have children. And some of you could be dating or sex na medyo happy or mapaglaro. Some of you pwedeng may pagta-travel na gawin with your partner, and then there's happy romance between the two of you. Ayan. And a lot of playtime. Okay? Dito may ilalabas mo yung pagiging parang isip bata. Masaya lang. No? And 5th house is also talking about love affair. So be careful din naman dun sa iba. Especially that your moon is in your 9th house. Ayan. So, dahil yung moon ay nasa iyong 9th house, kung ang person mo naman ay malayo sa'yo, like maybe there's distance between the two of you, there's this high chance of
a third-party situation. Okay? Now, yung Neptune, Saturn, and Mars is here in your third house. So, ano yung third house? This is regarding pakikipag-communicate sa, could be siblings, kapatid, or what. Or mga taong tinuring mo ng kapatid. And, maganda makipag-usap ka sa kanila bago ka mag-take ng actions regarding sa something na pwedeng malaman mo. 'Di ba? And, yeah. Mercury is a planet for communication. Yung iba, kung hindi man sa siblings mo, pwedeng sa parents or sa bahay, kung sino itong mga taong nakakaunawa sa'yo. Okay? Or these people that could give you security. And the Pluto, this is the planet for transformation. Ito ay nasa iyong second house. So, second house is talking about money, possession, values, and skills. Okay? So, malaking pagbabago regarding dito sa bagay na ito. Maybe, pag sinabi ko malaki, malaki talaga. Medyo magiging malalim yung panghuhugutan kung bakit magiging malaki ang pagbabago na maaaring mangyari dito. Okay? Yeah. So, that's it for now. Thank you for watching. Punta na tayo sa susunod na zodiac, which is the sign of Aquarius. Hi, Aquarius. So, this is your astrological reading for this week. Until April 27. Okay? Aquarius, first house mo, there's this Pluto. Pluto is about transformation. This is the planet for power, wealth, extreme, about sex. So, some of you, may malaking pagbabago doon sa mga bagay na yun. Pwedeng may kinalaman sa sarili mo, appearance mo, yung paano mo gustong makita ka ng tao, attitude mo, itsura mo, overall. Yung iba could be changing the way you look. Diba? The way you perform, the way na ikaw ay magpakita ng sarili mo sa iba. Medyo iibahin mo yung mga bagay na yun. Yung iba, simpleng pagpapalit ng damit, etc. And some of you changing identity. Yan. Tapos meron tayong bihira mangyari. Hindi lang bihira, isang beses mo lang sa buhay mo mararanasan, which is the Uranus and Jupiter conjunction. Itong Uranus and Jupiter conjunction ay nangyayari sa iyong 4th house. So, malaking pagbabago ang ibig sabihin nito. This has something to do with your home, parents, pinanggalingan mo, or kung saan ka lumaki, pwedeng ganun. And with regards to your inner security. So, yung Uranus kasi is about sudden change. Okay? Hindi mo inaasahang pagbabago. And it has something, and the Jupiter is here, so pwedeng it's like pag malaking pagbabago na magbibigay sa iyo ng lesson, marami kang matututunan, marami kang mauunawaan. Maybe your parents or itong mga nakakatanda sa iyo, itong mga nakalakihan mo,
they will teach you something or they will tell you something na makakatulong sa'yo para mas mag-grow ka palalo. No? Maybe, like, pwedeng magbigay ng swerte na rin sa'yo in a way kasi hindi mo naman gagawin yung bagay na yun or maiisipan gawin yung isang bagay kung hindi dahil sinabi nila. Pwedeng gano'n. So, malaki yung maiko-contribute ng mga taong ito para mas ma-develop ka palalo. Okay? And Mercury and Venus, the Mercury is for communication and Venus is the planet for pleasure, love, and romance. And beauty is also dito sa Venus na ito. And it is happening in your third house. So, yung third house na ito is may kinalaman naman ito sa mental activity mo, mga learnings mo, at pwedeng mga kapatid, communication sa kapatid. Some of you, pwedeng ma-meet mo, if you're looking for love, pwedeng ma-meet mo yung person na may potential na may love doon dahil sa kapatid or habang ikaw ay busy, may ginagawa ka na activity na something para mas ma-enhance pa yung mentality. As simple as, may ginagawa ka nagsasagot ka sa dyaryo ng, alam mo yon yung mga sinasagutan dun sa dyaryo na parang laro-laro lang na. As simple as that, pwedeng during that time, tsaka mo ma-meet yung person na magkakaroon ng something sa inyo if you're looking for love. But if you're not looking for love, if you're in a happy relationship, nakakakita tayo dito ng communication and feeling na parang itong partner ko na ito, parang kapatid ko na rin, ganyan. And you would learn together na magbibigay ng growth sa inyo. Pwedeng may money na rin, no? Na involved. Na pag siya, tinuring mo na siyang parang kapatid or parang partner mo na talagang pwede mo, makasama na habang buhay. Alam mo yung magkapatid na parang away-bate, ganon. So, yeah. That's it for now, guys. Thank you. Let's move on to the next zodiac is the sign for Pisces. Okay, Pisces. Ayan. Pisces, ito ang iyong astrological chart ngayong week na ito until April 27. So, yung first house mo is the Neptune, Saturn, Mars. That's your first house. And dito muna tayo magsimula. Gusto ko magsimula dito sa Uranus and Jupiter conjunction kasi napaka-rare nito na pangyayari. Isang beses lang sa buhay mo ito mangyayari. Hindi na mauulit pa. Okay? And anong ibig sabihin nun? Actually, with the Jupiter and Uranus conjunction in your third house, kasi yung third house is talking about mental activity, pagkatuto, learnings, maaring may kinalaman dahil sa pakikipag-communicate mo sa iyong kapatid. Meron kang matutunan, meron kang malaman, meron kang something na malaman na pwedeng makapagbigay sa'yo ng idea para ikaw ay mag-grow palalo. Ikaw ay, this is like a swerte kind of energy. Dahil hindi mo inaasahan na malalaman mo ito mula dito sa mga taong ito. And dahil doon, pwedeng magbigay ito ng malaking pagbabago para sa'yo.
Some of you, malaking pagbabago sa relationship mo sa siblings mismo, lalo na kung hindi kayo okay in the past. Yung mga kabataan ninyo or in the past talagang may pagkakagulo, pag-aaway, etc. Pagsasagutan. So, it's like, ngayon medyo parang maiiba ang ihip ng hangin. Ayan. Kasi nandun yung pwedeng mas madali nang i-express ngayon kung ano yung nasa isipan mo at or kung ano yung nasa isipan nila. So, medyo mas magiging open sa isa't isa. And, with the Neptune, planet of Neptune, Saturn, and Mars, in your first house, okay? Yung Neptune kasi is the planet for your dreams, okay? Illusion, addictions, spirituality, and some of you pwedeng deception eh. And Mars is the planet for action. Yung iba sa inyo pwedeng mabago ang iyong paniniwala. Yung iba kasi sa inyo, pwedeng niloloko mo minsan yung sarili mo. No, especially this week, pwedeng lokohin mo yung sarili mo. No? But, kung alam mo naman sa sarili mo na, kasi medyo mataas ang ego, ng iba, na may katotohanan or parang tama naman yung sinasabi nitong mga taong ito. Maybe it's the time na to believe them. No? And, yung iba mataas kasi ang ego kaya ayaw maniwala or nandun na yung paniniwala kaya lang medyo parang ayaw na lang muna mag-comment or ayaw na lang muna magsalita. You do have here the Virgo in your moon in Virgo, and that is your 7th house. So yung 7th house mo has something to do with marriage and other partnership. Moon is the planet about emotions. I'm sorry, it's not a planet, It's the moon. It's the moon. Sorry. Ngayon, itong moon na ito ay talking about your fears, kinakatakutan. Pwedeng kinakatakutan or yung emotion mo mismo maapektuhan with regards dito. No? So, pwedeng may kinalaman ito sa marriage. Mag-trigger kung ano man yung mga bagay na kinakatakutan mo sa iyong partner. Some of you, kung hindi man, mga partnership mo sa buhay, friends, business partners, you know what I mean? So, nawawala ako kung naman. Buti na lang may arrow. Nandito pala ako sa Pisces. Yeah, and it is in your 7th house. Ngayon, yung relationship and connection mo dito sa mga taong ito, pwedeng magkaroon ng malaking pagbabago. Okay? Some of you, this will teach you a lot of lesson. Marami kang matututunan or malalaman. And yung 12, because your 12th house is in Pluto, or your Pluto is in your 12th house, baliktad. Ngayon, yung Pluto is a planet for transformation, and it is in your 12th house. Yung 12th house kasi is talking about sa sarili mo, spiritual na paniniwala mo,
So, maaaring magkaroon din ng malaking pagbabago regarding dito. Okay? And regarding sa sarili mo, pwedeng yung dating pinaniniwalaan mo sa sarili mo, pwedeng hindi mo na nga paniwalaan or mabago na. And, yeah, big change for you. Some of you, yung changes can teach you a lot of lesson in life. No? Lalo na sa, yung iba pwedeng may kinalaman sa afterlife. Ayan. Pwedeng dati hindi ka naman naniniwala sa, ang tawag doon, pagkabuhay ulit. Example lang yun Kalimutan ko yung English Parang, kalimutan ko talaga. Nasa dulo ng dila ako, hindi ko masabi. But anyway, malaking pagbabago pagdating sa pinaniniwalaan mo noon. Okay, pwedeng mabago ito ngayon. And, yeah, that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.